Ay palagay mo nang ikaw ang pinakamatalinong abogada sa buong Pilipinas, pero palagay ko wala kang karapatan na pagsabihan mo ang katastasang hukuman ng judicial overreach. Sino ka ba? Well, hindi na-initiate yung cut law kasi hindi naman siya na-refer sa House Committee on Justice. So, nandun po ba yun sa Hindi. complaint? Yung complaint tatlo sa kasi, answer. ano na siya, naging moot na siya because of the fourth complaint eh. So, they were archived. Pagka-file ng isang impeachment, dagli-dagli mong i-refer sa office Aha. ng speaker. Opo. Oh. Tapos, ano gagawin? Pagkatapos, ang gagawin ng speaker, i-include niya sa order of business within 10 session days. Ayun. Hinahanap natin, hindi nila ginawa. Opo. Sapagkat pagkatapos ng 3 session days, Ah. 10 session days, ay i-refer naman sa Justice Committee, within 3 session days. Oh. Sa mga katuwid, itong tatlong steps na to, ay hindi nila ginawa. Ayun. Na-anticipate nyo na ba? Nahulaan nyo na ba na mayroon pang fourth impeachment na mangyayari? Oo nga, no? Oh. At parang may hinihintay kayo, parang ganun Hindi dating. nga. Unang-una, tinatanong ko, bakit? Kapalagay nyo ba nung merong maghain ng December 2, isa man sa inyo naisip, hindi, meron pa pang-apat eh. Kaya huwag nyo munang gagalawin. Ah. So, ang tanong ng Korte Suprema sa inyo ngayon, meron ba kayong discretion? Meron ba kayong kapangyarihan na hintayin nyo muna yung pang-apat bago nyo galawin yung una? At saka yung pangalawa, at saka yung pangatlo? Nako. Dito pa lang eh. Ito nga yung sinasabi ko sa iyo. Nasa una pa lang tayo, yung estado pa lang eh. Dito lang, tapos na eh. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Panoorin po natin itong napakagandang sagot ni Congressman Marcoleta. Ito nga po sa naging pahayag ng tagapagsalita ng House of Representatives na si Atty. Princess Abante. Ito ay kaugnay pa rin po ng impeachment laban dito kay Vice President Sara. Ayon nga po dito kay Atty. Abante, nasunod lahat ng proseso ng impeachment rules sa paghahain nila dito laban dito kay Vice President Sara Duterte. At maging si dating Senator Laila de Lima nga po ay hindi nakalampas dito kay Senator Marcoleta. Kaugnay naman po yan ang naging komento ni dating Senador Laila de Lima at ngayon nga po ay Congressman sa naging hakbang ng Korte Suprema na pagpaliwanagin ng House of Representatives. Kaugnay ng ginawa nilang hakbang dito nga po sa impeachment laban kay VP Sara. Pero bago po tayo magpatuloy sa naging pahayag na yan ni Senator Marcoleta, dito muna po tayo sa naging sagot nitong si Atty. Abante sa tanong ng ilang reporter kaugnay pa rin sa impeachment ni VP Sara, mga kababayan. Panoorin po natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Maraming salamat po. Mag-follow up lang po on impeachment. May we know for the record ano po yung naging tugon ng House dun po sa hininging information and documentation po ng Supreme Court on the impeachment case? Nilinaw ng House of Representatives sa Supreme Court na lahat ng naging actions ng House of Representatives ay ayon sa internal rules and regulations nito at ng konstitusyon. Yung tatlong impeachment complaints na na-receive ng December were acted upon within the 10 session day requirement of the Constitution. And the fourth impeachment complaint was acted upon also within the bounds of the Constitution as well, where we had 215 members of the House of Representatives signing before the Secretary General the complaint before it was transmitted to the Senate. Sorry, clarify ko lang kasi sabi niyo po na-calendar po yung tatlong complaints. Nasa OB po siya. Order of business. Within 10 session days. Kasi ma'am, naalala ko lang, kaya ako lang may tatanong. Kasi nung February 3, na-interview po namin si SecGen at ang sabi niya, ito po yung quote, it's still with me but we have to act on it this week. We will act on this week. Itong week ito ang deadline. Ibig sabihin, nasa kanya pa po yung tatlo. Ang hinihintay niya po kasi nun, yung pang-apat po na complaint. Ibig sabihin po ba, between February 3 to February 5, naibigay siya kay speaker and then si speaker pinakalendar po agad. Let me review my notes on the schedule kasi wala pa ako niyan during that time, no. Ang
naalala ko na they were acted upon on within the 10 session day requirement by the Constitution, which all were on February 5. So ibig sabihin po, February 3 kasi nakausap namin si SecGen, nasa kanya pa raw po yung 3. And then February 4 po na ipasa kay speaker. I can only speak based on records. Apo. Yun lang yung pwede kong i-discuss eh. Technically, kung yung mga naging statements po ni SecGen, I understand meron mga naging previous interviews, but I can only speak based on records. In the record show, ma'am, that they That were on... They were all impeachment complaints were compliant with the Constitution and the internal rules and regulations. Sabi nun, Si dating senadora, dating DOJ secretary, doon ko po unang narinig sa kanya. Aha. Kaya ko naman binabangkit itong column na ito, Sen, mukhang ito rin ang kino-quote. Ganyan din sinasabi. Ganyan din po ang sinasabi niya. pupuntahan muna natin yung nagsabi na dating senadora, Opo, dating DOJ secretary. DOJ secretary, dating chairman ng Human Rights, Ay, tama po pala, oo. at Oo. ngayon ay na-elect yata sa party list na congresswoman. Yes po. Alam mo, dapat magpasalamat siya sa Korte Suprema dyan at medyo mabait ngayon, ano, Korte Aha. Suprema. Ganun ba? Oo. Para pagsabihan mo ng judicial overreach ang kataas-taasang hukuman, para kang starry ride yan. You know? Ganun ba dating nun? Bakit mo pagsasabihan yon? Oho. Hindi ba niya alam na mayroong nag-file ng petition sa Korte Suprema, 2 petitions na kinonsolidate? Aha. Okay. Alam nga namang hindi bigyan ng atensyon naman ng ating kataas-taasang hukuman, mga petition yun eh. Opo. Oho. Di ba? So sabi lang naman niya, para sa ganun madali ang aming trabaho, marisolba kaagad Opo. itong mga petition na inilagak sa amin. Kami maghihingi sa inyo ng mga ilang bagay at yun ay initemize nga. Yes po. Oo. Bakit mo naman sasabing judicial overreach? Itong kulin nga ng nagpapatulong na nga para maayos eh. Oho. Kapag ka ganun ang ginawa ng Korte Suprema, ang ibig sabihin yan, nakahanda na kaming tingnan ang merito ng mga petisyon na inyong inihain sa aming pagdidesisyon. So, umaakto po ang Korte Suprema doon sa petisyon. Umaakto sa petisyon, Yan. bakit mo naman sasabihin, sino ka ba naman? Opo. Ay palagay mo nang ikaw ang pinakamatalinong abogada sa buong Pilipinas, pero palagay ko wala kang karapatan na pagsabihan mo ang katastasang hukuman ng judicial overreach. Sino ka ba? Sen, ito pa, dagdagan ko lang. Hindi naman sa, kumbaga ay ako yung sa parte, medyo nasisipayo ako sa puntong ito. Bukod sa kanya kasi, mukhang ganito rin po ang punto ng dating Chief Justice Antonio Carpio na para baga nagmamalapis daw ang kataas-taasang hukuman, Sen. Yung dating kasapi siya, ano? Opo, dati siyang Associate Justice nga po. Ano kaya ang damdamin ng mga kasama niya ngayon? Oo. Na kung mo ikaw ay wala na dito, kung umasta ka, Oo. isa ka ring nagmamarunong, halimbawa. Oho. Kung kaya siya nandun kaya, sasabihin niya kaya yun. Hindi sigurado hindi Malamang kikibo, hindi di ba? po. Oo. Baka nga isa sa pwedeng magalit. Sumusobra na kahit itong babaeng ito di ba? Yun ang nga po. Oo. Ikaw nahalal ka lang na congresswoman ng party list kung makapagsalita ka. Akala mo ikaw na ang pinakamagaling na abogada sa buong Pilipinas. Wag naman, mabuti nga hindi masyadong mainit ang ulo ng ating mga maestrado ngayon dyan Yun na nga po. Sen, kung halimbawa si Nelson ay isa sa mga maestrado, Nako. baka may kaya kalalagyan yan. Mga halihaw Kung ng pwede mo tapak. ba sabihin yun? Wala kang karapatan na sabihin sa kanila yun. Tungkulin nila yun Oho. Yun ang kanilang palagay na makabubuti sa kanilang pagre-resolba ng mga petition Oho. na nagkataong inihain sa kanila. Sino ka? Kanila daw O baka kung isa-isahin natin Oo. baka naman kaya ka pumipiyak dyan sapagkat baka mahirapan yung pinagsabihan na ibigay yung mga ilang bagay na kanilang inihingi. Ayun ang nakikita. Di ba Kaya nga- katulad nung una Opo. na hindi natin natapos sapagkat Nung Friday. kulang tayo sa panahon. Mm-mm. Hindi ba yung kauna-unahan na hinihingi dyan
ano na ang estado ng tatlong naunang impeachment na inihain sa House of Representatives. Iyon. Ako. Oh. Alam mo, may nag-explain dito yung tagapagsalita ng ng Nakamang representante. Opo. anak yata ng kaibigan ni Nelson. Ni Kong Benny. Opo. Princess. Anak ni, ano pangalan nun? Kong Benny. Opo. Nalilimutan ko na yung mga pangalan nila eh. Di ba? Opo. Na ang sinabi niya ay, kasi ang tinatanong ng Korte Suprema, ano na yung estado mo ng tatlo? Ayan. Opo. Yung tatlong impeachment. Opo. Ang sagot nila, base sa kanyang, babasahin ko lang. All three initial complaints were included in the order of business within the 10-session day period required by the Constitution. Okay. So, kanilang tinitindigan na yung tatlong unang impeachment ay isinama doon sa order of business within the 10 session days. Aha. Ha? Within the 10 session days o session day period required by the Constitution. Mhm. Diyan, paano? Ito yung tanong ko. Paano kung hindi nila may palilitaw na doon sa 10 session days ay hindi in-include, hindi isinama? Opo. Yung tatlo? O kasi ang sinabi ng Korte Suprema, sumagot kayo Opo. under oath. Yes. Panunumpaan nila yan. Oh, ibig sabihin lahat po ng gagawin ninyong pagsagot do sa 10 information na hinihingi namin sa inyo ay lakipan po ninyo ng panunumpa. Mhm. Bakit ganon? Opo. Bakit nga po? Importante kasi na tayo magtapatan sa isa't isa eh. Yung walang kasinungalingan. Oho. Sinabi niya rito, all three initial complaints were included in the order of business within 10 session days as required by the Constitution. So ang tanong ko, halimbawa, paano kung hindi nila may palilitaw na doon sa 10 session days ay hindi nila isinama Oho. doon sa order of business? Nako. O hindi ngayon, pwede sila ngayong makontempt. Yun ho ba yung ibig sabihin? Kapag may panunumpat, nagsinungaling kayo, dapat wala nagsinungaling. Doon pa lang makokontempt ka na eh. Halimbawa, may tulong pala yan. halimbawa tinawag siya doon, Opo. Bakit mo sinabi na yung tatlong unang na unang impeachment complaints na hinihingi namin sa inyo ay ibigay mo yung estado, bakit sinabi mo na lahat sila ay naisama doon sa order of business within the 10 session day period as required by the Constitution? Ito yung 10, pinakikita ko sa iyo ngayon. Sabi nga, halimbawa, ito yung 10 order of business. Orders of business. Isa-isahin natin kung itong tatlo ay nailagay dito. Ipakita mo nga sa akin, sabi niya, halimbawa. Opo. O di ngayon, di kukunin niya. Kung hindi niya maipalitaw. Nako. O di pwede siyang kasuhan ng perjury. Opo. Kasi sinumpaan mo ito eh. Mhm. Ang perjury is a criminal. Opo. Kasong kriminal yan. Oo, isang Criminal kasong case. kriminal. Opo. Kaya nga, sabi ko, magpakaingat tayo dito. Oho. Pagkatapos sabi na naman niya, the fourth complaint signed and verified by more than 1/3 of House members effectively constituted the articles of impeachment and was transmitted directly to the Senate, rendering the earlier complaints moot. Rendering the 3 earlier complaints moot. Oho. O yan. Okay. Under oath ito. Opo. Sa mga tuwid, ang ibig niya sabihin, dahil yung pang-apat na complaint ay pinirmahan ng mahigit na 1/3 ng membro ng House of Representatives, nangangahulugang naging wala ng saysay. Nababaliwala na. Nabaliwala na Opo. Yung nauna, tatlo. yung tatlong nauna. Yun ang sinasabi niya. Sa mga tweet, effectively, ang kanyang sinasabi, Sir, Madam, sabi niya sa Opo. Supreme Court, ito po ang estado ng tatlo. Mhm. Sila po'y baliwala na. Sila po ay wala na saysay. Paano nangyari yun? Oo. Paano mo wawalain kabuluhan? Paano mo wawalin ang tawag? Wawalain kabuluhan. Wawalang kabuluhan. Wawalain kabuluhan. Yan, Hindi, mabigat yun eh. Yun na nga po. Paano wawalain kwenta? Kamo na lang. Sige. Paano mong gagawing walang kakwenta-kwenta yung Walang unang saysay, tatlong ayan. impeachment? Mhm. Ibig ba sabihin, teka muna, tawagin mo yung tatlong responsableng grupo na nagsulong ng tatlong impeachment. Ali kayo rito. Opo.
Ito ang ginawa ng House of Representatives sa inyong naunang sa reklamo. inyong mga naunang ginawa nilang patay. Ginawa nilang walang kakwenta-kwenta. Oo. Sapagkat yung pang-apat ang kanilang Inirmahan. pinirmahan at yun ay pilit na Pinadala. itinulak. Oo. Aha. Ito yung status. Magkakasala sila rito. Oo. Bakit to? Pinapayagan ba ng rules ng House of Representatives na gawin mong walang kwenta ang bawat isang inipinail mo? Pinapayagan nga po ba? O di basahin natin ang impeachment rules. Wala naman doon. Hindi naman Opo. pinapayagan. Ang sinasabi nga Aha. pagka-file ng isang impeachment, dagli-dagli mong i-refer sa Oo. office Aha. ng Ng speaker. speaker, opo. Oh. Tapos, ano gagawin? Pagkatapos, ang gagawin ng speaker, i-include niya sa order of business within 10 session days. Ayun. Hinahanap natin, hindi nila ginawa. Opo. Sapagkat pagkatapos ng 3 session days, Ah. 10 session days, ay i-refer naman sa Justice Committee, Committee. within 3 session days. Oh. Sa mga katwid, itong 3 steps na to ay hindi nila ginawa. Ayun. Oho. So, sasabihin lang ng Korte Suprema, yan pala ang ginawa ninyo. So, ang Estado pala ngayon ay wala ng kwenta, ibinasura ninyo, at itinuring ninyo na walang kabagay-bagay. Moot! Oho. Moot! Opo. Ano sa Tagalog ang moot? Yun na nga po, wala nang kabagay-bagay. Hindi, bigyan pa natin ng ibang ano. Para lang maintindihan ng mga Wala kabayan nang nila. saysay. Oh. Ganon. Napawalang bisa. Oh, ano pa? Ano pa ba? Gusto ko maraming synonyms. Wala nang kabuluhan. Oh. Wala nang kabuluhan, walang saysay, walang kakwenta-kwenta, wala nang bisa. Walang Oo. bisa. Ito ang estado ngayon nung tatlong naunang complaints. Yun ba ay pinapayagan ng rules of impeachment ng House of Representatives? Parang pinapayagan sila kasi gano'n ang ginawa nila eh. Hindi sila pinapayagan. Ganun Ganun ba? lang ginawa nila. Ibig sabihin, sasabihin ng korte, nahuli ko kayo ngayon. Naku po. Oo. Oh. Bakit? Nung bang magsulong ng impeachment yung isang grupo Oo. noong December 2? December 2 ito dyan, ha? Oo. Oo. Na-anticipate nyo na ba? Nahulaan nyo na ba na mayroon pang fourth impeachment na mangyayari? Oo nga no. Oo. Parang may hinihintay kayo, parang gano'n ang Kaya dating nga, unang-una, Oo. tinatanong ko, bakit? Sa palagay nyo ba nung merong maghain ng December 2, isa man sa inyo naisip, hindi, meron pang pang-apat eh. Kaya huwag nyo munang gagalawin. So, ang tanong ng Korte Suprema sa inyo ngayon, meron ba kayong discretion? Meron ba kayong kapangyarihan na hintayin nyo muna yung pang-apat bago nyo galawin yung una? At saka yung pangalawa, at saka yung pangatlo? Nako. Dito pa lang eh. Ito nga yung sinasabi ko sa iyo. Nasa una pa lang tayo, yung estado pa lang eh. Nako. Pagkatapos sasabihin, judicial overreach. Alam mo kung bakit nila sinasabi? Sapagkat magkakapahiyaan dito eh. Okay. Ang ginagawa nung sinasabi mo kaninang dakilang babae Opo. na nakaupo sa maraming tubig. Napabilon. Si Nelson lang ang nakakialam nun eh. Opo. Ha? Nakalihim po Ay sa... upang salagin. Opo. Upang sa ganon ay kanyang depensahan ang isang bagay na kahit kailan ay hindi may susumite Nako. ng House of Representatives. Oho. Sapagkat dito matutukoy mo ano na ang estado. Dito Ayun. lang tapos na eh. Oho. So A pa lang yan, Sen. Tapos na Pa lang ito. hanggang kay yata yan. So, Sen, di ba? pa lang. Pagkatapos nagko-complain yung Ito. gumamit ng pirated. Yan, ituloy mo. Yung pirated na DVD. Kasi sabi niya sa kanyang artikulo, Sen. Ano sabi? Noong humingi daw po ang Korte Suprema sa Kamara ng paliwanag tungkol sa proseso ng impeachment, laban daw po sa pangalawang Pangulo, ay para anyang pumapabor ang Korte Suprema sa Senado kumpara daw po sa Kamara de Representante. Yun ang kanyang hinuha. Paano pumapabor? Yung notice na yun, directed sa kanilang dalawa. Yun na nga po. Ang sabi ng Korte Suprema, sinabi niya to House of Representatives and the Senate, di ba? Dalawang kapulungan ng Kongreso ang kanyang binigyan ng order Opo. requiring both of them to submit the following under oath. Oho. Paano pinoproteksyonan ng Senado? Para daw po, ituloy ko Sen, para daw kasi sinasabi ng Korte,
na hindi marunong magbasa mga halal na opisyal natin para sinasabing para mga robot lang sila, walang isip o Hindi, kaya doon muna tayo sa dinidepensahan. Oo. Oh, kasi bigla na lang silang magsasalita, marunong silang magsulat pero hindi nila iniintindi kung anong kanilang sinusulat. Yun na nga po. Paano dinepensa ng Senado? Oho. Sa tingin ko, dahil ang Senado wala nang kailangan gawin, dahil na sumagot sila, tama sila, sabi ko nga sa inyo. Oho. Sabi ng Senado, kagalang-galang na kataas-tasang hukuman, sorry po, kami po ay hindi na makakapagbigay ng inihingi ninyo sapagkat wala po kaming kinalaman sa lahat ng mga inihingi nyo sapagkat yan lahat ay galing po sa House of Representatives. Oho. Ang totoo po niyan, sabi niya, nung isuli po namin yung articles of impeachment, yan din po ang inihingi namin sa kanila. Oho. Kaya kami po, wala pong kinalaman yan sa mga, katulad po niyang hinihingi, ano po yung estado ng unang impeachment. Hindi naman po sa amin ibinigay, yan ay sa kanila po eh. Ayun. Paano po namin may sasubmit yan? Oho. Kung yan po ay nabasa nila, ay hindi naman po kami ang magbabasa. Yung membro po na pumirma dyan, na 215 sila po magbabasa, hindi po kami. Oho. Sabi ng Senado. Yung pong inihingi po ninyo na kung lahat ng pumirma na yan ay binigyan ng ebidensya at nabasa nila, na-appreciate, hindi rin po kami yun eh. Sila din po yun. Oho. Yun lang ibig sabihin ng Senado.